Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawak wartawab shalanawa. Abaya Hawa Shabashamayam. Salaka lanawa. Al kataa yanawa. Watawadalak al damak. Sasatap at kataa yanawa. Kal halal hawadla abay hawa alhayam. Basam masyayak yahawashay. Basam raw kakadas. Yaman. Okay. Diretso tayo. Chapter 65 and 66 sa Book of Jasher. Okay. Diretso basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 65, verse 1 to 38. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, ng lahat ng mga tagapayo ni Faraon na hari sa Ehipto, at ang lahat ng mga matanda sa Ehipto ay nagpulog at nagsiparoon sa harap ng hari at nagsiyukod sa lupa at sila'y nagsiupo sa harap niya. At ang mga tagapayo at mga matanda sa Ehipto ay nagsalita sa hari na nagsasabi, narito ang mga anak ni Israel ay lalong dakila at lalong makapangyarihan kaysa sa atin. At iyong nalalaman ang lahat ng kasamaan na kanilang ginawa sa atin sa daan nang tayo ay bumalik mula sa pakikipagbaka. Anong kasamaan ginawa nila sa Israel, sa Egypt? Pinatay sila. 100 naman napatay, no? Dahil iniwan nga sila eh. Nagtago pa. Samantala, unang-una, mayabang sila eh. Silang lulusob, dito lang kayo. Ayun pala, namatay yung 280,000 takbuhan pabalik. Tulungan nyo kami. Lusubin nyo. Tapos sila sabay tago. Mga duwag. So, yung iba namang Egyptian napatay dahil sinabi kasi na, mga Edomites yan. Mga ano yan. Mga anak ni Sikim yan. At mga anak ni Ismael. Pinatay nila. Yun pala, Egyptian pala yung napatay nila eh. So, yan ang nangyari. Ngayon, ito sila, kabado itong mga elders ni King Peru. Makapangyarihan sila sa atin. So, meeting sila, anong gagawin nila? Okay, dito. At nakita rin namin ang kanilang lakas ng kapangyarihan. Sapagkat ang kapangyarihan ito ay sa kanila, mula sa kanilang mga ama. Sapagkat ilan lamang sa mga tao ang tumindig laban sa mga kaaway na napakarami pa sa buhangin ng dagat at sinaktan sila sa talim ng espada sa mga anak ni Israel at sa kanilang mga sarili ay walang isang bumagsak. Kung kaya't kung sila ay marami ay lubos nilang nalipol ang mga kaaway. Ngayon nga'y bigyan mo kami ng payo kung ano ang gagawin sa kanila. Hanggang unti-unting malipol sila sa gitna natin. At baka sila'y dadami at maging makapangyarihan sa lupain natin. So, inggit ang naramdaman ng mga Egyptian. Sakin mo sila. Dahil sabi nila, kunti lang sila. Ang kalaban, mas marami pa sa buhangin ng dagat. Pero kung marami lang sila, lubusan nilang napatay lahat. Tapos wala pang nawala sa kanila, kahit isa. 150 lang sila lahat eh. Ngayon, nag-meeting sila, paano to? Pag dumami to sila, baka tayo ang kawawa dito. Yung lakas nila, namana yan sa kanilang mga ninuno, sa mga magulang nila. Kilala nila na mas matinding warrior talaga itong mga Hebrew-Israelite eh. Ngayon, tuloy tayo. Sapagkat kung ang mga anak ni Israel ay dumami sa lupain, sila ay magiging sagabal sa atin. At kung may mangyayaring digmaan,
hiniwalayan sila. Narito, sa lupain ng Pitom at Rameses, mga bayan na hindi nakukutaan laban sa pagbabaka, nararapat na itayo at patibayin natin. Ngayon nga'y yumaon kayo at kumilos na may katusuhan sa kanila at ipahayag ninyo ang isang tinig sa Ehipto at sa Gosen sa utos ng hari na sinasabi. So ito, maling akala ng mga Egyptian. Hindi naman gagawin ng mga Israelita yan na doon pumanig sa kalaban. Ano lang sila, masama lang ang kanilang pakiramdam. Hindi gagawin ng mga Israelita yan na agawin yung lupa ng Egypt para sa kanila. Hindi. May promise na nga ang Kanaan ang sa kanilang lupa na maging bansang Israel. Eh sila ang nag-isip ng masama. Tapos gumagawa na sila ng paraan na patrabahuin sila doon sa Ramirez at saka sa Pitom para papagurin yung mga Israelita. Oh, tuloy tayo ha. Lahat kayong mga lalaki ng Ehipto, Gosen, Patros at lahat ng mga naninirahan sa Ehipto, iniutos sa amin ng hari na itayo ang Pitom at Rameses at patibayin ang gusali para sa pagkipagbaka. Sa gitna ninyo sa buong Ehipto, sa mga anak ni Israel at sa lahat ng mga nananahan sa mga bayan, ay handang magtrabaho kasama namin at ibibigay ng bawat isa sa kaniya ang kaniyang kabayaran araw-araw ayon sa utos ng hari. Kaya't humayo muna kayo at gumawa ng may katusuhan at magtipon kayo at pumunta sa Pitom at Rameses upang magtayo ng matibay na gusali. At habang kayo ay nagtatayo, ipahayag ninyo ang ganitong uri na gawin sa buong Ehipto araw-araw sa utos ng hari. Ayan. Tatrabaho na sila. Tayo ng mga gusali doon sa Pitom at saka sa Rameses. Ang purpose doon na mga Israelita ay magtrabaho para mapagod at wala ng panahon maglambing-lambing sa mga mises para hindi na sila dadami. Kasi pagod ako Sabi ng asawa, sige na, pagod na ako, huwag mo akong guluhin. Oh. Yan ang gusto mangyari ng hari para hindi sila dumami. Takot sila dumami ang mga Hebrew Israelite Oh. Ato, tuloy tayo. At ang ilan sa mga anak ni Israel ay dumating upang magtrabaho kasama ninyo, ay inyong ibibigay sa kanila ang kanilang kabayaran araw-araw sa loob ng ilang araw. At pagkatapos nilang makapagtayo, kasama ninyo para sa kanilang pang-araw-araw na kaupahan at minsan-minsan ay hindi na kayo papasok sa inyong trabaho. At sa araw-araw ay paisa-isa kayo na hindi pumasok sa trabaho. At pagkatapos ay sila na lamang ang naiwan na magtatrabaho upang magtrabaho sila ng walang kabayaran. At kung tumanggi sila sa pagtrabaho, kung magkagayon, ay pilitin ninyo sila ng buong lakas na sila ay magpatuloy sa pagtrabaho. Parang maluko to, parang katulad ni Gilbert. Parang katulad ni Gilbert to Isa na ang tanggal. Oo. Paunti sila mga Egyptian alis, parang maiwan magtrabaho, mga Israelita na lang. Tapos wala nang sahod. Trabaho, yan lang. Para importante doon, mapagod sila sa trabaho. Para hindi sila dumami. Kasi wala nang oras ang mga mister sa misis Doon na lang sa parang katulad ng isa, wala nang oras, busy na sa pag-translate. So, parang gano'n nangyari Tuloy tayo ha. At kung gagawin ninyo ito ay makakabuti sa atin na palakasin ang ating lupain laban sa mga anak ni Israel. Sapagkat dahil sa pagod sa pagtatayo ng gusali at sa paggawa, ang mga anak ni Israel ay hindi na sila
marami, sapagkat ipinagkait nila sa kanilang sarili, sa kanilang mga asawa, dahil sa pagod sa araw-araw na pagtatrabaho. At narinig ng lahat ng matanda sa Ehipto ang payo ng hari, at ang payo ay tila mabuti sa kanilang mga mata, at sa mga mata ng mga lingkod ni Faraon, at sa mga mata ng buong Ehipto, at kanilang ginawa ang ayon sa salita ng hari. At ang lahat ng mga lingkod ay umalis sa harapan ng hari, at kanilang ipinahayag sa buong Ehipto, sa Takpanches, at sa Gosen, at sa lahat ng mga bayan na nakapaligid sa Ehipto na nagsasabi, Dahil sa pagod, no? Wala nang oras sa misis. Wala na. Yan ang gustong palabasin ni Haring Paraon eh. Oh, pero lalong lumakas yan. Dumami. Busy na sa trabaho. Busy sa pagtinda ng suman. Busy sa pag-translate. Busy sa construction. Pastor Richard, wala nang oras. Yan ang gusto nilang mangyari para sa mga Hebrew Israelite eh. So, tingnan natin kung epektibo ba yung pamamaraan ni, ni Haring Paraon. Lalong lumakas yan. Oo. nakita ninyo ang ginawa sa atin ng mga anak ni Esau at Ismael, na pumaroon upang makipagdigma sa atin at nagnanais na nipulin tayo. Ngayon nga iniutos sa amin ng hari na patibayin ng lupain upang itayo ang mga bayan ng Pitong at Rameses at patibayin ang mga gusali para sa pagkipagbaka kung sila'y muling magsiparoon laban sa atin. Sino man sa inyo mula sa buong Ehipto at mula sa mga anak ni Israel ay darating upang magtrabaho sa pagtayo ng mga gusali, ay magkakaroon siya ng kaniyang kabayaran sa araw-araw na ibibigay ng hari gaya ng kaniyang utos sa atin. So, may sahod naman paminsan-minsan. Minsan, wala rin sahod. Ay, agoy. Para si Gilbert nga eh. Gilbert Manuel. Ito ang strategy ni Paraon para mapagod ang mga Hebrew Israelite, wala ng panahon. So, busy sa trabaho. Ngayon, tingnan natin kung dumami ba sila o hindi. Tingnan natin ha. At nang marinig ng mga Ehipsyo at ng lahat ng mga anak ni Israel, ang lahat ng sinalita ng mga lingkod ni Faraon, ay nagsilabas ang mga Ehipsyo at ang mga anak ni Israel upang magtrabaho na magtayo ng mga gusali kasama ng mga lingkod ni Faraon sa bayan ng Pitong at sa bayan ng Rameses. Ngunit walang sino man sa mga anak ni Levi ang dumating na kasama ng kanilang mga kapatid upang magtrabaho. At ang lahat ng mga lingkod ni Faraon at ng kaniyang mga prinsipe ay nagsiparoon noong una na may pagdaraya upang magtayo kasama ang mga anak ni Israel na gaya ng araw-araw na upahang manggagawa. At kanilang ibinigay sa mga anak ni Israel ang kanilang araw-araw na paupahan sa pasimula. Ayan. So, binigyan pa rin minsan. Minsan, tiwa yung iba nung nakaraang mga buwan. Ito, minsan bigyan naman rin. Ha? So, kita mo yung pamaraan ni Paraon. Na para hindi dumami ang Israel, ang mga anak ni Israel ay nabisi sa trabaho, wala nang panahon sa mga mises dahil sa pagod. Pagod kasi ako eh. Dami akong ginagawa oh. So, ganun ang nangyari. Boy, bakit? Pagod ako eh. May construction doon ko eh. Yan. So, ganun ang strategy ni Paraon para hindi dumami, mapigilan ang mga Hebrew Israelite dumami. At sila mga Egyptian ang dumami. Pero tingnan natin kung ano ang resulta. At ang mga lingkod ni Faraon ay nagtayo kasama ng mga anak ni Israel at nagsipagtrabaho sa gawain iyon sa loob ng 1 buwan.
1, ang lahat ng mga lingkod ni Faraon ay nagsimulang lumayo ng lihim na hindi na pumasok sa trabaho. At ang mga Israelita ay nagpatuloy sa pagtrabaho sa panahong yaon. Ngunit sila ay tumanggap ng kanilang araw-araw na kaupahan, sapagkat ang ilan sa mga lalaki ng Ehipto ay nagpapatuloy pa sa pagtrabaho na kasama ng mga Israelita sa panahong yaon. Kaya't ibinigay ng mga Ehipsyo sa mga Israelita ang kanilang kaupahan sa mga araw na yaon, upang sila at ang mga Ehipsyo na kanilang mga kamanggagawa ay makatanggap din ng kabayaran para sa kanilang pagtrabaho. Pansinin mo ha, sa 12 tribe ni Israel, Libi lang wala. ang Libi, Wala. ayaw. Kasi alam nila ang plano ni Paraon. Alam namin ang plano, kayo na lang magtrabaho. Wala, lahi namin, sa aming tribo, wala kahit isa na pumasok. Ayan, hindi naman pinilit ng mga Egyptian na wala ang tribe of Levi. Okay, tuloy tayo. At sa katapusan ng 1 taon at 4 na buwan ay nagsialis ang lahat ng mga Ehipsyo na hindi na pumasok sa trabaho. At ang mga anak ni Israel ay naiwan, na sila na lamang ang nagtrabaho. At pagkatapos ang lahat ng mga Ehipsyo na humiwalay sa mga anak ni Israel, sila ay nagsibalikan sa trabaho at naging mga maniningil na mga pinuno sa kanila. At ang ilan sa kanila ay tumayo sa ibabaw ng mga anak ni Israel bilang mga tagapagawa upang tanggapin sa kanila ang lahat ng kanilang ibinigay sa kanila bilang kabayaran sa kanilang pagtrabaho. At ang mga Ehipsyo ay gumawa ng ganitong paraan sa mga anak ni Israel araw-araw upang magdalamhati sa kanilang gawain. Yan, para magdalamhati. Kasi yung bumalik ang Egyptian, aba hindi naman nagtrabaho, nasa ibabaw lang, parang kapatas. Sige, doon ka. Ikaw, may sahod kayo sa pagkatapos. Parang kapatas, parang supervisor ang labas. Ngayon, ito tuloy mga Israelita, humble, kayod. Kasi ang gusto talaga sa strategy ni Paraon na papaguri natin to sila, wala ng panahon, oras sa misis nila, di sila dumami. Lalong lumakas yan. Tingnan natin, ha? Energy drink. At ang lahat ng mga anak ni Israel ay nag-iisa sa paggawa. At ang mga Ehipsyo ay nagpigil sa pagbibigay ng anumang kabayaran sa mga anak ni Israel mula ng panahong yaon hanggang sa hinaharap. At ang ilan sa mga lalaki ng mga anak ni Israel ay tumangging gumawa dahil sa hindi ibinigay ang kabayaran sa kanilang pagtatrabaho. Kung magkagayoy pinahirapan sila, at ang mga lingkod ni Faraon ay sinaktan sila ng mabibigat na hampas at pinabalik sila sa trabaho sa pamagitan ng puwersa upang gumawa na kasama ng kanilang mga kapatid. Ganito ang ginawa ng lahat ng mga Ehipsyo sa mga anak ni Israel sa lahat ng mga araw. Biro mo, ha? Malupitan na sila. Lupitan sila, hindi pa sinahuran. Ngayon iba, di na ito ayaw na magtrabaho dahil walang sahod eh. May mga matapang. Pero, pinilit sila, sinaktan sila. Ilang tigdo pa. Oh, Pas pa, no? sa pamagitan ng puwersa. Biro mo, salbahe itong mga Egyptian eh. Pero ang mga Hebrew Israelite, humble lang sila. Sige lang. Hindi lumakas pala. Ngayon, tuloy tayo. At ang lahat ng mga anak ni Israel ay natakot ng mainam sa mga Ehipsyo sa bagay na ito. At ang lahat ng mga anak ni Israel ay nagsibalik at nagsipagtrabaho ng walang bayad. At itinayo ng mga anak ni Israel ang gusali ng Pitom at ng Rameses. At ginawa ng lahat ng mga anak ni Israel ang gawain. Ang iba'y gumagawa ng mga laryo at ang iba'y nagtayo ng gusali. At pinatibay ang buong lupain ng Ehipto at ang mga kuta niyaon. At ang mga anak ni Israel ay gumawa ng maraming taon hanggang sa dumating ang panahon na sila ay naalala ni Yahweh at inilabas sila sa Ehipto. Ngunit ang mga anak ni Levi ay hindi nagtrabaho kasama ng kanilang mga kapatid na Israelita mula sa pasimula hanggang sa araw ng kanilang
Naalaala ko yung, maliit pa ko noon napanood ko yung Ten Commandment. Nakita ko yung mga Israelita, nagtrabaho talaga doon sila sa Egypt. Kawawa sila. Gumawa ng laryong, iba gumawa ng mga gusali. Oh, ito pala yung eksena na ito Oo, yun. Oh, sino ba sa inyo nakapanood ng Ten Commandment ng pelikula? Paulit-ulit ko nanood doon. Oo. Papanood yun Oh, ito pala yun. Talagang grabe pinahirapan sila ng trabaho. Para wala silang oras sa misis. Yan ang pinaka-target ni Paraon Paguri nating trabaho to para wala ng oras sa misis. Ito na yun pala. Ang misis siguro, wala siguro nagreklamo, wala na kang oras sa akin. Bakit? Kahit naman sa araw ng Sunday, bigyan mo ko ng oras. Pero kay Pastor Buddy, lalo lumalakas daw siya. Lalo lumalakas na rin. Pagpagurin. Lalo pag puyat. Ang nako. Makaraw ng marami. Ang tindi pala to. Basta lahi kasi ni Niptali. Basta lahi ni Niptali. Okay, tuloy tayo. Sapagkat nalalaman ang lahat ng mga anak ni Levi na sinalita ng mga Ehipsyo ang lahat ng mga salitang ito na may panlilinlang sa mga anak ni Israel. Kaya't ang mga anak ni Levi ay nagpigil sa paglapit sa gawain na kasama ng kanilang mga kapatid. At hindi tinuon ng mga Ehipsyo ang kanilang pansin sa pagtrabahuhin ng mga anak ni Levi, sapagkat hindi nila kasama ang kanilang mga kapatid sa pasimula. Kaya pinabayaan sila ng mga Ehipsyo. At ang mga kamay ng mga lalaki ng Ehipto ay itinuon na maipagtuloy ang kabigatan sa trabaho laban sa mga anak ng Israel sa gawain niyon. At ang mga Ehipsyo ay patuloy na pinapahirapan sa trabaho ang mga Israelita. Oh, yan. Antindi, no? Antindi, Biro mo, Hindi. Talagang, biro mo, sacrifice talaga. That's why sa atin, bilang mga remnant, sacrifice talaga. Hindi yung paisi-isi lang. Kita mo yung mga ninuno natin, paano sila nilupitan ng mga Egyptian, no? Pero itong wise tong kay Libe, alam namin yan. Ang plano ni Paraon. Sige, kayo lang magtrabaho. Dahil naisip ng Egyptian, hindi naman ito nagsimula mula sa simula, hindi naman nagtrabaho itong mga lahi ni Libe. Di pabayaan lang natin. Oh. So, wala, relax lang ang anak na Libe. Sila ang lalong dumami. Hindi pagod Okay, tuloy tayo. At pinahirapan ng gusto ng mga Ehipsyo ang buhay ng mga anak ni Israel sa pamamagitan ng pagsusumikap sa argamasa at mga laryo at gayon din sa lahat ng uri ng gawain sa bukid. At tinawag ng mga anak ni Israel si Melon na hari sa Ehipto na Meron, ang hari ng Ehipto. Sapagkat sa kaniyang mga araw ay pinahirapan ng mga Ehipsyo ang kanilang buhay sa lahat ng sari-saring trabaho. Ang lahat ng gawain na pagpahirap ng mga Ehipsyo sa mga Israelita. Ngunit habang pinahirapan nila sila, ay lalo silang dumarami. Malago ang mga Israelita na lumaganap sa buong lupain. At ang mga Ehipsyo ay nagdalamhati dahil sa mga anak ni Israel. Tingnan mo, Lalo to yung dumami. Akala lang nila. Akala sila yung mapagod sa trabaho, maging zero sa misis. Hindi, 3 bisis pa nga. 3 times a night pa Marami yung vitamins. Dumami, lalong dumami. Sabi ni Egyptian, bakit dumami? Pagod na pagod yun sila, pinahirapan na trabaho, dumami pa rin. Grabe. Makahataw pa. Ang tawag, Exercise na lang yun ang tawag ng mga anak ni Israel kay Paraon na si Melon, o Meloy ay mirror.
Ikaw si Meror, hindi na kasi Meloy. Si Meror. Kasi pinahirapan sila. Walang nagreklamong misis. Wala, hindi nagreklamo pala ang misis. Exercise na lang yan. Kasi lalo patuloy lumakas ang ano nila. Pag sa trabaho, yung sa mission, exercise na lang yan. Oo. Kasi nasanay sa work, di nasanay din sa ano. Kaya ng katawan ng mga yan. Mali ang anong plano ni Paraon. Akala mo lang yun. Akala ni Paraon na pagpapagurin sila, wala nang oras sa message. Aba, dami tuloy yung oras. Lalo ng anak. Lalo dumami sila eh. But lang. Okay, sa next chapter na tayo. Okay, basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 66, verse 1 to 31. Nang panahong yaon ay namatay si Hadad na anak ni Bedad, na hari sa Edom, at si Samla na mula sa Mesreka, na mula sa lupain ng mga anak ng silanganan, ay naghari na kahalili niya ng 13 taon ng paghahari ni Faraon sa Haris na hari sa Ehipto, na siyang 25 taon ng paglusong ng mga Israelita sa Ehipto. Si Samla ay naghari sa Edom ng 18 taon. At nang siya ay maghari, kaniyang inilabas ang kaniyang mga hukbo upang yumaon at lumaban kay Zebo na anak ni Elifaz at sa mga anak ni Itim, sapagkat sila ay nakipagdigma laban kay Anggias na hari ng Dinaba sa Afrika, at nalipol ang kaniyang buong hukbo at gusto niyang gantihan si Zebo. Okay. Ito si Samla, ano to siya, anak to ni Ketura, apo to ni Ketura at saka ni Abraham. Kasi ang mga Edomite kasi, hindi sila magkuhag hari talagang kalahi nila. Kasi parusa yon eh. Dahil mga balingbing, mga taksel. So, kinuha nila si Samla. Ngayon, ito si Samla, may galit ito kay Sipo. Dahil yung nilusob nila ang sa Dinebada, sa Afrika, kay si Hari Agias, ang hukbo ni Samla ay naubos. Dahil kay Sipo, gusto niyang gantihan to. So yan ang balak niya. Ngayon, anong sunod nangyari? Ngunit ninadlangan siya ng mga anak ni Esau na sinasabi kay kaniyang kapatid. Kaya dininig ni Samla ang tinig ng mga anak ni Esau at bumalik na kasama ng kaniyang buong hukbo sa lupain ng Edom at hindi lumaban kay Zebo na anak ni Elifaz. At narinig ni Faraon na hari sa Ehipto ang bagay na ito na nagsasabi, pinasya ni Samla na hari sa Edom na labanan ng mga anak ni Kitim. At pagkatapos ay paroroon sila upang lumaban sa Ehipto. At nang marinig ng mga Ehipsyo ang bagay na ito, kanilang pinarami ang gawain sa mga anak ni Israel. Baka gawin sa kanila ng mga Israelita ang gaya ng ginawa nila sa kanila sa kanilang pakikipagdigma sa mga anak ni Esau sa mga kaarawan ni Hadad. Okay. Ito si Samla, gusto niyang gantihan si Sipo. Sabi ng mga Edomite, hindi kapatid namin yan. Siya lang naging hari doon sa Kitim. Pero Edomite siya. Ganun ba? So, sige, di na kami lusubin namin. Kamag-anak pala ninyo yan si Sipo. Ako naman ang hari sa inyo dito. Ayan na. Ngayon, nabalitaan ni Paraon, nako, pagkatapos niyang lulusubin si Sipo, sa atin lulusob, kailangan patibayin natin, gusali natin. Kailangan patabahoin natin ang husto ng mga Hebrew Israelite. Para mapagod, dumami pa rin sila. Pagurin natin ang husto at matibay para kung sakali lulusob yung mga Edomites, ay matibay ang ating puwersa. Tingnan natin ha. Tuloy. Sa gayoy sinabi ng mga Ehipsyo sa mga anak ni Israel, magmadali kayo at gawin ninyo ang inyong gawain, at tapusin ninyo ang inyong trabaho, at patibayin ninyo ang lupain. Baka ang mga anak ni Esau na inyong mga kapatid ay magsiparoon upang lumaban sa amin, sapagkat dahil sa inyo ay magsisiparoon sila laban sa amin.
ginawa ng mga anak ni Israel ang trabaho ng mga lalaki sa Ehipto araw-araw. At pinighati ng mga Ehipsyo ang mga anak ni Israel upang bawasan sila sa lupain. Ngunit kung paano pinarami ng mga Ehipsyo ang gawain sa mga anak ni Israel, ay gayon dumarami ng dumarami ang mga anak ni Israel. At ang buong Ehipto ay napuno ng mga anak ni Israel. Biro mo, buong Egypto ha, napuno sa mga anak ng Israel. Kasi nakakuha katuwiran to si Haring Paraon eh. May balak lulusob sa atin. Si Samla na mga Edomites. Kailangan tramahuin yung husto, patibayin to para pag lulusob sila, matibay ang ating depensa. Kaya lang sila lulusob dito sa amin dahil naman sa inyo eh. Dahil magkakaaway kayong kamag-anak. Para kayong nag-away na parang, away na parang, tawag dito, na away na talagang dibdiba na talaga na patayan na talaga to. Kamag-anak na tayo, pero kayo naman nagpatay sa aming kapatid at saka tatay. Kasi si Esau, sino bang nagpatay kay Esau? Si Israel. Sino nagpatay kay Kay Eliapas? Yung Pipe at saka yung lahi ni Dan. So, yan. So, ang mga Israelita naman, sige, trabaho kami. Pero lalong nagtrabaho, lalong ganado sa misis. Kasi, sabi ni Pastor Bade, exercise na lang daw yun. Di lalong dumami sila, pero mo, napuno ng mga Hebrew Israelite ang Egypto, napuno sa kanila. Grabe. Hindi walang panahon sa asawa. Dumami. So, wala to sa 66 book, sa Genesis. Dito lang, detalyado ang Book of Jasher. Grabe. So, ganun ba kayo pag mapagod? Lalong ganado? Agoy. Boy. Ganon ka rin? Okay, tuloy tayo. At sa lahat ay nasalubong ang 25,000 mga anak ni Israel sa Ehipto. Nakita ng lahat ng mga Ehipsyo na ang kanilang ginawa ay hindi nagtagumpay laban sa mga Israelita, kundi sila'y dumarami ng dumarami at lumalago. At ang lupain ng Ehipto at ang lupain ng Gosen ay napuno ng mga anak ni Israel. Sa gayoy, ang lahat ng matatanda ng Ehipto at ang mga pantas nito ay nagsilapit sa hari at yumukod sa kaniya at naupo sa harap niya. At sinabi ng lahat ng matanda sa Ehipto at ng mga pantas niyaon sa hari, mabuhay nawa ang hari magpakailanman. Pinayuhan mo kami ng payo laban sa mga anak ni Israel at ginawa namin sa kanila ang ayon sa salita ng hari. Nag-meeting na sila. Dahil nakita yung nasalubong lang nila, 25,000 mga anak ni Israel sa Egypto. Yung nasalubong lang nila. 25,000. Grabe. So halos na nasa buong Egypt, puro na mga Hebrew Israelite ang mga tao doon. Kunti lang ang mga Egyptian. Ngayon nagpunta itong mga matatanda, mga elder sa parang hindi epektibo yung mga plano mo, mahal na hari. Magplano tayo ng panibago. May plan A mo, palpak. Mag-plan B tayo. Gagawa na sila ng plan B. Okay, tuloy tayo. Ngunit ayon sa dagdag ng paggawa ay gayon din ang kanilang pagdami at paglago sa lupain. At narito, ang buong lupain ay napupuno sa kanila. Ngayon ngay aming hari, ang mga mata ng buong Ehipto ay nasa iyo upang bigyan sila ng payo sa pamagitan ng iyong karunungan. Upang sila'y manaig sa Israel, upang lipulin sila, upang bawasan sila sa lupain. At ang hari ay sumagot sa
nagsasabi? Bigyan ko kayo ng isang tagapayo tungkol sa bagay na ito upang malaman ninyo kung ano ang gagawin ninyo sa kanila. At isang pinuno, isa sa mga tagapayo ng hari na ang pangalan ay si Job, mula sa Mesopotamia, sa lupain ng Uz, ay sumagot sa hari na nagsasabi. Ayan. Hindi na, ang plan B, hindi na si Paraon ang nagplano. Si Job na. Ikaw na, Job. Oh, anong plan B natin gagawin? Dahil yung sa akin, lalo nga dumami. Instead na mabawasan sila, dumami, nag-multiply. Halos lahat. Ilan-ilan na lang tayo mga Egyptian. Puro na mga Hebrew Israelite nakatira sa Egypt. Oh, lalong kabado sila. Ngayon, nagplano sila. Ngayon, pakinggan natin ito si Job. Oh. Kung kinalulugdan ng hari, dinggin niya ang payo ng kaniyang lingkod. At sinabi ng hari sa kaniya, magsalita ka. At si Job ay nagsalita sa harap ng hari, ng mga prinsipe, at sa harap ng lahat ng matanda sa Ehipto na nagsasabi, ang payo ng hari na kaniyang ipinayo noong una tungkol sa pagtatrabaho ng mga anak ni Israel ay totoong mabuti. At huwag mong aalisin sa kanila na gumagawa magpakailanman. Ngunit ang payo na ipinapayo ng hari sa kanila, na inaakala ng hari na kapag pinahirapan sila sa trabaho, ay hindi sila dumarami. Oh, yan. Ito na. Sabi naman ni Job, oh, wag na itigil yon. Tuloy pa rin trabaho nila. Kahit dumami sila. Oh, tuloy pa rin. Patrabahoin pa rin yan ang mga Israelita. Ngayon, may ibang plano si Job dito. Narito, tayo ay natakot sa digmaan sa mahabang panahon. At ating sinabi, kapag ang mga Israelita ay naging mabunga at dumarami sa lupain nito, tayo ay tataboy nila sa ating lupain. Kung ang isang digmaan ay magaganap, kung kinalulugdan ng hari, ay magpalabas ng isang utos ang hari at nasusulat ang mga kautusan ng Ehipto na hindi mababawi, na bawat lalaking ipinanganak ng mga anak ni Israel, ang kaniyang dugo ay mabubuhos sa lupa. At sa iyong kautusan, na kapag lalaki ang ipinanganak ng mga anak ni Israel, ay dapat patayin. At kung babae ang ipinapanganak, ay huwag patayin. Sa payo na ito ni Job, ito'y kinalulugod ng hari at sa kaniyang mga prinsipe. At ginawa ng hari ang kautusan ayon sa payo ni Job. Ayan. Si Job, ah. So, Maglahi to sa maglahi na ng Egyptian. iba na ang strategy. Sabi ni Job, Babae maiwan ah. pag lalaki ang pinanganak, Patayin. patayin. Pero babae, okay lang. Agoy. Kaya sawahin nila yun. Yan ang payo. Okay, tingnan natin ha. Egyptian na yun. At ipinatawag ng hari ang mga hilot sa mga Hebreo. Ng pangalan ng isa ay si Sapra. At ang pangalan ng pangalawa ay si Pawa. Si Puwa. At ang mga hilot ay nagsiparoon sa harap ng hari na nagsitayo sa kaniyang harapan. At sinabi ng hari sa kaniya, kapag kayo ay nagpaanak ng mga babaeng Hebreo at nakita ninyo na lalaki ang lumabas, ay inyong papatayin siya. Ngunit kung ang lumabas ay babae, huwag ninyong patayin at hayaan ninyo siyang mabuhay. Ngunit kung hindi ninyo gagawin ang bagay na ito, susunugin ko ang lahat ng inyong mga bahay. Ito na yung kautusan ng hari. Kayong mga hilot, mga midwife. Sa Bisaya pa, mga mananabang. Sige. Kumadro na. Pag mga Hebrew Israelite, mga babae ang ipanganak, babae, wag niyong patayin, hayaan mo buhay. Pero pag lalaki, patayin niyo. Oh. Paglabas, patayin niyo. Pag sabihin niyo, uy, lumabas ang bata, patay na, oh. Oh. Ganon ang gawin ng mga hilot. Sabi ni Paraon, nagbanta pa, pag hindi nyo sundin ako, bahay nyo, susunugin ko yun. Kayong mga bahay sa hilot, susunugin ko yung bahay nyo. Ngayon, tuloy tayo. Ngunit ang mga hilot ay natakot sa alahas
Kung magkagay ginawa ng hilot ang lahat ng kailangan sa bata at pinabayaan itong mabuhay. Gayon ang ginawa ng mga hilot sa lahat ng araw. Ang bagay na ito ay nalaman ng hari at siya'y nagsugo na pinatawag ang mga hilot at kaniyang sinabi sa kanila, bakit hindi ninyo ginawa ang aking utos sa inyo? At inyong iniligtas na mabuhay ang mga batang lalaki? At ang mga hilot ay sumagot at nagsalita na magkakasama sa harap ng hari na nagsasabi, Ayan. Ito na. Mabuti itong mga hilot na ito. May takot kay Alhayam. Takot. Hindi natin pwede patayin yun eh. So, binayaan ng mabuhay ang mga anak na mga sanggol na lumabas sa Hebreo na lalaki. Ngayon nalaman sa hari, patawad. Kasi pag susunugin yung bahay. Ito. Pakinggan natin ang sagot nila ha. Nag-white lying tong mga hilot na ito eh. Tingnan natin ha. kailangan malaman ninyo, mahal na hari, na ang mga babaeng Hebreo ay hindi gaya ng mga babaeng Ehipsyo. Sapagkat ang lahat ng mga anak ni Israel ay malusog. At bago dumating sa kanila ang hilot, sila ay nanganak na. Para sa amin ay iyong mga lipin. Sa loob ng maraming araw ay walang babaeng Hebreo na nagsilang na kami ang nagpaanak sa kanila. Sapagkat ang lahat ng mga babaeng Hebreo ay hindi nangangailangan ng hilot sapagkat sila ay malusog. At narinig ni Paraon ang kanilang mga salita at naniwala siya sa bagay na ito. At ang mga hilot ay umalis sa harapan ng hari at umuwi. At pinagbuti sila ng Alahayam. At ang mga Israelita ay dumarami nang dumarami sa totoong mainam. Diba? Tingnan mo ha. Yung hilot, nag-white line yung hilot eh. Binuhay naman talaga na totoo eh. Pero sabi niya, yung mga Hebro, hindi na kailangan maghilot sila, malulusog sila. Hindi na kailangan na kami sa kanila. Sila-sila na lang, mga anak. Mga malusog. Mga malulusog sila eh. Hindi katulad sa mga Egyptyo. Ang hari naman, naniwala din. Parang ganun. At dininig ni Paraon ang kanilang mga salita at naniwala siya sa bagay na ito. Naisahan siya ba? Sabi niya, palpak naman itong payo naman ni Job. Yung payo ko nung una, wala rin ni Silvi. Malalakas. Wala rin Silvi. Lalakit babae pa lang. Sa sunod Sabat, si Balaam na. Itatapo na sa ilog ang mga lalaki. Yung nangyari kasi dito, papatayin ang mga lalaki. Kasi ayaw lang dumami ang mga Israelite. Sa panahon naman sa kapanganakan ni Yahweh, pinapatay din ang lalaki. Pinapatay ang mga lalaki, di ba? Baka matsambahan nila nga si Yahweh ay mapatay. Kasi may prophecy na yung batang ipapanganak ay maging hari sa Israel. Sabi niya, bakit may iba pang hari? Lahi lang namin ang maging hari, hindi pwedeng pasukan ng ibang lahi. Pinapatay. Ilan ang batang napatay panahon ni Herodes? 144,000. Yun yung mag-reincarnate. Hindi alam na iba yan eh. Mag-reincarnate. Kasi yung bata, hindi nagsinungaling at hindi nakapag-asawa. Yun ang qualification ng 144,000. Ngayon, pero yung nag-reincarnate na sila, nag-asawa na. Nakapagsinungaling na. Pero yung original na bata, hindi talaga nagsinungaling. At saka hindi nagpag-asawa. Yun yung qualification doon eh. Pero ang iba, akala na, membro tayo sa 144,000. Kabilang daw sa... Anong kabilang sa iyong mata? Kabilang. Yung mga reincarnated lang. Katulad kay Elias. Nag-reincarnate si Elias eh. Sino yun? Si Juan Bautista. Yun. Sinabi ni Hosea. So, yan. So, ang 144,000
ayun yung mga reincarnate. Baka mga reincarnate kayo. Tayo. Pag mga reincarnate kasi, pwede na rin iba babae. Pwede na, oh. Pwede na mga... Pero lahat to, mga lalaki talaga yung pinapatay na sanggol. Pero pag na-reincarnate, ang iba naging babae na. Ang iba naging lalaki. Malalaman naman doon yung matapang mangaral, lalo na sa social media, walang takot mangaral, mag-post ng mga 100% yan. More than 100% pa na mga kasama yan sa 144,000. Pero dito, palpak ang plano ni Job. May takot kay alahayam itong mga hilot eh. Tapos sabi nila na, malusog kasi ang mga Hebreo eh. Hindi na nangailangan ng hilot. O yan, nangyari. Hindi na pwedeng kunin at patayin kasi nanganak na. Oh. Nanganak na eh. Gusto kasi ng paglabas doon, sa Bisaya pa, kumutin nila agad yun. Para, pag patay ang anak mo. Pag nalaman lalaki, patay na kaagad. Oo. Pero sabi niya, napunta kami, nanganak na. Oo, nanganak na ang mga Hebreo na babae. So, yan ang nangyari. Ngayon, ang moralismo nating makuha, kahit gaano pala kapagod sa trabaho, hindi para reason. Si Pastor Buddy lang, Pastor Richard lang, wala, yung tapang pa rin eh. Si Boy lang ang video na kasi may edad na eh. Makareho kami senior. Wala Eh. yung asawa niya? Ha? Wala yung asawa? Wala rin asawa kasi, no? Ayan, tama. Okay, dito nagtapos. Hindi mo nagtapos. Dito nagtapos. Tawa na napagod. So tayo didako sa panalangin, Pastor Richard. Tayo pong lahat ay muling magpasalamat sa ating Aba Yahawa. Papuri, pagluwalhati, pagdakila sa iyong pangalan, aming alahayam, na aming Yahawa, ang tunay naming inialay sa inyo, mula sa mga abang lingkod ninyo ng mga walang kabuluhan, ang dakila at makapangyarihang pangalan na aming kinilala at sinamba sa pamagitan ng iyong pagkakatawang tao, ang Masyayak Yahweh na nagligtas sa amin. Patuloy po namin itinataas ang iyong pangalan sa araw na ito. At sa bawat isa, kabilang sa bawat pamilyang mayroon kami, aming hinihingi, Aba Yahawa, patuloy po ninyong kiling ang inyong pagkiling sa kanila at mabigyan ng pangunawa ang kanilang mga diwa upang makilala kanila ng lubusan. O aming Yahawa, sa mga anak namin na ang kanilang mga kaisipan ay natatangay ng mga bagay sa sanglibutan. Panalangin po namin katulad ng ibang mga anak ni Israel, naway pagpalain mo sila at dumating ang oras na sila ay makakilala ng lubos sa iyo. Hanapin ka at patuloy nilang hangarin ang iyong kaluwalhatian ay kanilang gampanan sa mga panahon ng kanilang buhay. Pagpalain mo ang lahat ng mga remnant na naligaw, muling maiharap sa iyo ang kanilang mga muka at pagpalain mo sila ng maranasan nila ang mabuksan ng pangunawa kahit na andoon sila sa mga malalaking iglesia na itinayo ng mga Babylonian religion. O aming Yahawa, patuloy po namin itinataas ang mga gawain sa araw ng bukas, batid ninyo mga bagay nito, at naway maging ligtas ang buong maghapon ng bawat isa sa anumang kaparaanan na aming gagampanan. Ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kadakilaan ang mahayag sa lahat ng bagay sa buhay namin, sa buhay nila Bishop, ng aming mga kapatid, ng aming mga kamanggagawa. Patuloy po namin itinataas ang lahat ng ito sa iyo sa pangalan ni Masyayak Yahweh. Yaman. Aba Yahawa, siya Yahawa say ang may likha ng abing buhay. Aba Yahawa,